Okay, so ito po'y in a way, ito po'y continuation ng ating last message, no? Kasi part 1 lang po yung ating na cover last Sunday at ang ating pinag-uusapan is about radical hope. Say with me, radical hope. Hindi lang hope, basta radical hope dapat. Especially po sa panahon na ito na ang daming nangyayari, no? Especially these days that so many bad things are happening around us. So, and if and when something bad is happening around us, dadating po kasi yon. Dito po kasi sa buhay na to, hindi ko alam kung nare-realize ninyo, no? In this life, problems is always present, right? Hindi nyo ba napansin yon? Habang ikaw ay nabubuhay, kasama na po natin ang problema. Firstly, because we are living in a fallen world, in a broken world. Tayo po, baka hindi nyo po alam, nabubuhay sa isang daigdig na broken, hurting, very, very dark, fallen. Wala po ang Diyos dito, ha? Tandaan nyo yan, ha? Dito po sa daigdig na to, hindi si Lord ang may-ari, ha? Ang may-ari po ng daigdig na to at ang system of this world is the evil one. Kaya nga, mahirap lumaban ng parehas, tama? Mahirap maglingkod sa Diyos. Kasi this world will never understand you. They will never accept you. Ang Panginoong Jesus dumating sa lupa, they rejected the Lord. So don't expect that life will be easier for us as Christians. Tama? So kailangan meron tayong radical hope. Someday, katulad po ngayon, no, meron akong konting malungkot na balita. Meron tayong kapatid dito na kinuha ng Lord the other day, 44 years old na siya, nagbabasketball lang po siya, very strong. Very young. Naglalaro po sila basketball sa Tangos, nag-collapse po siya at hindi na po siya umabot ng ospital. And they are going to church dito po sa atin. Ang buo nilang pamilya ay active po na mga devotions. And those things happen. One day, hindi po if, ang tanong po when. Hindi po ang tanong, meron bang mawawala sa buhay ko? Hindi po tanong kung meron. Kailan? It's just a matter of when. One day, you will lose a loved one. Tama? Ako po, nawalan na ako ng tatay, nanay, kapatid, pamangkin, mahal sa buhay, mga kaibigan, ang dami na. Alright? But the one thing that you cannot afford to lose is hope. Okay? Mawawalan ka trabaho. Sometimes. Because those things are beyond your control. You cannot control those things. Hindi mo mapipigil kung sino mamamatay, sino mabubuhay. Hindi mo mapipigil kung magbabago ang economy, iiwan ka ng tao, tatraidorin ka ng tao. Those things eventually will happen subsequently in this life. Dito po sa buhay. Sa langit na lang po talaga walang problema. Sabihin mo nga sa katabi mo, sa langit na lang walang problema. Okay, gusto mo na bang pumunta sa langit? Alright, ako ayoko pa. Okay, kasi maganda po dito sa lupa kasi merong hope. Sa langit wala na kasing hope eh. Alam niyo ba, yun ang alam niyo, magandang pumunta ng langit ha. Pero alam niyo, ang problema po sa langit, wala nang hope. Ang sarap kasi nung nabubuhay ka ng may hope. Tama? In spite of all the problems. Kaya nga sabi ko, meron tayong member, pag-pray natin yung pamilya nila Raymond, nila Michelle, kasi nawala na po si Raymond, 44 years old. Okay? And those things happen whether you like it or not. Darating yon. Kaya lang, ang maganda kung meron ka talagang radical hope. Amen? And again, hope and optimism are not the same things. Alright? Ang optimism po, hindi mo pwede kasi gamitin yung optimism pag may namatay sa buhay mo. It's just positive thinking. Positive thinking is about psychological. Alright? And psychological is only about, hanggang dito lang po ang psychological. Kasi ang hope is about theological. It's about who God is. Ibig sabihin, gumawa ka ng paraan para makilala mo kung sino ang Diyos. That's theology. Narinig niyo na ba yung salitang theology? Uulitin ko lang ng konti kasi baka meron po dito na absent last Sunday or kaya ako po mahilig mag-repeat ng messages eh. Kasi
Alam nyo, ang isang bagay na totoo, pag narinig mo the first time, walang dating. Did you notice that? Pag meron ka narinig na isang bagay na totoo, walang dating yan the first time. Kaya kailangan ulitin, ulitin pa ng ulitin hanggang mag-register. Parang ano yan chismis. Alam niyo yung chismis? Bakit nagiging totoo ang chismis? Di ba? Hindi naman totoo, fake news nga eh. Bakit nila pinauulit-ulit yung hindi totoo? Kasi ang isang bagay na hindi totoo, pag pinaulit-ulit mo, nagiging totoo na. Kaya nga hindi pwedeng wala po tayong theology. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi ka lumalago sa pagkakakilala mo kay Jesus because He is the truth. Ang sabi niya, ang ibig sabihin, hindi po siya 99% na truth, siya po ay 100%. Kasi dito po sa mundong ito, this world will feed us with 98% truth, 99% truth. Pero ang sabi ng Bible, anything less than 100% is not truth. Hindi ho totoo yun. Kaya mahalaga meron tayong hope. Kasi ang hope natin, hindi po yan nanggagaling na sa 98% na katotohanan. Galing po yan, galing yan sa pagkakakilala mo kay Jesus. And your relationship with Jesus. Halimbawa, yung meron po kaming 3 children ni Pastora Angie, dahil kilala ako ng 3 kong anak, lagi silang may pag-asa pag ako nagsasalita. Pag sinabi ko sa mga anak ko, huwag kang mag-alala, don't worry. Diba? Whenever I talk to my children, there are 3 of them, and whenever I tell them, okay, son, don't worry, I will take care of everything. Bakit siya naniniwala? Because he knows me. Tama? 32 years na po na si JP ay kasama ako, and he knows me. That's why he trusts me. Kaya ang mga born again, ang mga tao nagsisimba every Sunday without deepening your relationship with Jesus, hindi mo siya kayang pagkatiwalaan. Bakit? Kahit magsimba ka ng magsimba, pero hindi lumalago yung pagkakakilala mo kay Lord, magkakaproblem ka dyan. Pwedeng ikaw mag-apply ng psychology. Pwede yun. But it's just for a period of time. Kasi natatapos kasi yun eh. Di ba? Yung psychology, nakatatapos yun. Kahit i-psychologize mo sarili mo that everything is going to be okay, hindi ka okay eh. Pero kahit na hindi okay, pero meron kang radical hope, and that is based on your relationship with Jesus, hindi ka magpapakamatay. Kaya hindi ako naniniwala sa born again na nagpapakamatay eh. Alam niyo, pag may taong nagpakamatay, sabi nila, Pastor, saan pumunta yon? E di siyempre, sa impyerno. Right? Bakit? Kasi nga yung hope, yung pagkakakilala mo kay Jesus. Alam nga naman kilala ko si Lord, sabi ni Paul, kilala ko kung sino pinananampalatayanan ko. Nabasa niyo ba yon? Have you read that verse? When Paul said that I know whom I trust and I put my faith, kilala ko si Jesus, sabi po ni Paul. Kaya kahit siya po ay ikulong, kahit pugutan ng ulo, he is overflowing with hope. And that's what we need today. Kasi mawawala po kayo ng mga trabaho. Yung iba sa inyo, mawawalan kayo ng trabaho. Wag naman sana. But some things are inevitable. Some things are unavoidable. It's beyond your control. At minsan pinapayagan ng Diyos yun. Alam niyo ba na minsan pinapayagan ng Diyos yun para malaman kung kanino ka talaga umaasa. Hindi ka pwedeng umasa sa sarili mo, sa trabaho mo, sa lakas mo, sa asawa mo, sa anak mo. All those things. You are just setting up yourself for a big disappointment. Alam mo, mga tao na umaasa sa tao, ang taong umaasa sa asawa, sa boyfriend, girlfriend, employment, career, your money in the bank, you are setting up yourself for a big frustration and disappointment. Mabibigo ka lang. Maniwala po kayo sa akin, mabibigo lang po kayo. Kaya nga importante po na maintindihan po natin yung radical hope. Are you still here? Why? Siyempre, why? Napunta na tayo sa why. Kasi kanina, what? Ano ba pinag-uusapan natin? What? Radical hope. Why nga? Why? Bakit importante na meron tayong radical hope? Again, i-reviewin ko lang yung first part na diniscuss ko last Sunday for the benefit of those who are absent last Sunday.
Number one, bakit po tayo lagi may pag-asa? Because you understood the principle of the Bible that God chose you before you chose Him. Hindi ikaw ang nag-initiate. Huwag kayong mayabang. Alam nyo, yung mga papuntang impyerno, ano po ang problema? Mayabang sila. Bakit ka pupuntang impyerno? Because akala mo, ikaw yung nag-umpisa ng lahat. No, God is the one who initiated your salvation, your relationship. Hindi mo siya gusto. Actually, you don't want God in your life if you are just honest. Alam niyo, kung totoo lang tayo sa buhay natin, ayoko sa Diyos. Yan, umaamin na ako sa inyo. Gusto ko may Diyos pero may bisyo pa rin ako. Di ba? Gusto ko naninigarilyo ako. Magsisimba naman ako. Nagdadasal ako pero gusto ko rin magsugal. Nagsisimba ako, dadasal din po ako, pero gusto ko ng bababae din po ako. It doesn't work. It doesn't work. Hindi pwede yun. Alright? Kaya ayaw ko sa Diyos talaga. Mas mahal ko ang aking sarili kasi gusto ko itong pasarapin, gusto ko ito. Ang sarap ng kasalanan. Di ba? Huwag na tayong magkunwa-kunwarian. Ang sarap. Walang kasalanan na hindi masarap. Tama? Tama? Sabi mo sa katabi mo, umaming ka na, masarap ang kasalanan. Kaya if you will ask me, if you will make a choice according to your personal preference, wala sino man sa atin, huwag tayong mayabang. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, pinili ko si Lord. Ay, maliho yun. Nagyayabang ka. Yes, pinili mo si Lord, pero ano nauna? Pinili ka muna ng Diyos. Ang tawag doon ay ano sa Bible? Grace. Sabihin mo nga, grace. Hindi si Grace de la Cruz, ha? Sa Tagalog, biyaya. Ano ba ibig sabihin ng grace? Sa Tagalog, biyaya. Ang ibig sabihin doon, hindi ako karapat-dapat na mahalin, pero minahal ako. Yan ang ibig sabihin ng grace. Hindi ako karapat-dapat na pagpalain, pero pinagpapala ako. That's grace. It's not about me. It's not about something that I initiated and started in the first place. It's all about God. Tungkol ito sa Diyos. And everything starts and ends with God. Kaya ang pangalan po ng Diyos sa Bible ay Alpha and Omega because He is the first and the last. He is the beginning and the end. Hindi ikaw. Ikaw ay naging bahagi ng pag-ibig lang ng Diyos. Kaya that's why you need to be thankful every day. That's why you need to be grateful every day. That's why you need to worship God every day of your life. Amen? Sa mga pinagpapala, magsabi nga ng amen. God chose you. That's the good part. That's the good news. Kaya nga ang tawag sa Bible ay good news. Hindi po ba napansin nyo ang tawag sa Bible, mabuting balita? Why? Because God chose me in spite of my weaknesses, in spite of my sin, God chose me. At nung na-realize ko po yun, doon nagbago ang buhay ko. Nung nagkaroon ako ng understanding, nagkaroon ako pag-asa. Because when I met the Lord in 1989, nung ako po yung born again noong 1989, wala na akong pag-asa. Kasi 1987, magsusuicide na po ako. I tried to commit suicide. I tried to take my own life, 1987. Alright? Nagtutok po ako ng baril. At sasabihin ko sa inyo, mamaya, kung nakalabit ko po, yung mga hindi tumawa, mababa IQ po niyan. Okay? Totoo po yun. I tried to commit suicide in 1987 kasi wala na nga akong hope. Wala na eh. Baon ako sa utang, millions and millions. I'm running from the law. Fugitive po ako. Katulad po ako ni Bato de la Rosa. Nagtatago ako noon. Alright? Pero hindi dahil po sa aking mga kasalanan. Anyway, 1989, na born again po ako. At naintindihan ko na nagkaroon po ako ng understanding. And all of a sudden, yung dating wala akong hope, nagkaroon po ako ng hope. So ito po yung ebidensya na ang hope hindi galing sa iyo. Hindi galing sa circumstances. It's coming from your knowledge and relationship with God. Amen. Hello? The more that you get to know the Lord, that more your hope is springing up. Walang katapusang pag-asa. Kaya pag napapalayo ka sa Diyos, napapansin mo, di ba, nawawalan ka ng pag-asa. Tama? Tama, mali.
Alam mo, pag ikaw, kinakabahan ka lagi, natatakot ka lagi, nadidiscourage, lagi na lang gano'n. Alam mo yun po, isa pong palatandaan na ikaw ay napapalayo sa Diyos. Hindi, totoo po yun. Hindi nyo manapansin, sabi ng Bible, whom you will worship, the more you become like whom you worship. Nabasa nyo ba yun sa Bible? Kung sino sinasamba mo, magiging kamukha mo. Nabasa nyo ba yun? Saan yun sinabi? Sinabi ng Diyos kay Moses. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, yung mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga bato, those people who are praying, who are worshiping, who are offering flowers sa mga bato, mga kahoy, mga silver and gold, may mata yan, hindi nakakakita. Sinasamba nila yung may mata, hindi nakakakita. Nagdadasal sila sa mga may tenga, hindi nakakadinig. May bibig, hindi nakakapagsalita. Merong paa, pero hindi nakakalakad. Ano sabi ng Diyos? Makakatulad sila sa kanilang pinagkakatiwalaan. So ano principle ng Bible? The more that you worship God, the more you become like God. Hindi ka magiging Diyos, ha? You will never become a God, but you become godly. Hindi ka magiging Diyos, pero magiging maka-Diyos ka. Are you listening? Kasi sinabi po sa Bible yun. Kaya kita mo yung mga nagmamahal sa pera, sino nakakamukha mo? Mukhang pera talaga yan. Tingnan mo yung katabi mo, sa mata pa lang, may peso sign. Di ba? You worship your job. Takot na takot ka mawala ng trabaho because your job is your God. You worship your job. Kaya kita mo, 7 araw nagtatrabaho ka. Di ba? 6 na araw nag-aaral ka. Kasi mga estudyante, you worship your career. You worship your plans. You worship your education. Di ba mga bata? Bakit takot na takot ka mag-absent sa school? Kasi yun ang Diyos mo. Right? Your education is your God. Pero pag linggo, kita mo hindi nagsisimba. Kaya sabi ng Panginoon, kaya hindi ka nakakamukha ng Diyos. Kaya the more that you get nearer to God, the more your fear would evaporate. Nawawala ang takot mo kasi nabasa niyo ba sa Bible na takot ang Diyos sa problema? May nabasa ka ba sa Bible na si Jesus natakot nung walang pera? Kasi kahit isda, nagbibigay ng pera. Right? Nabasa niyo ba sa Bible, bumabagyo, si Jesus natakot? Because that is what a godly person life is all about. Bakit? That's why whenever, ano man ang ginagawa ko, ano man nangyayari sa buhay ko, umasamba po talaga ako sa Diyos every day. Hindi po Sunday, Monday hanggang Sunday, ako po ay nagwo-worship. Because I want to become godly. I want to become godly person. Ayokong namumuhay ang takot. Ayoko namumuhay ang galit sa puso ko. Kaya wala akong tao na kaaway. Because, I worship God na nagsasabi, forgive your enemies, pray for them. Kaya hindi nagbabago buhay ng mga tao nagsisimba. It's not about going to church. It's about who you worship. Ang pinag-uusapan po sa Christian life, hindi yung pagsisimba mo, kundi sino ba talaga ang sinasamba mo sa buhay mo everyday. Kaya pag sumasamba ka sa Diyos, si Pedro, di ba? Natuto siya mag-worship. Nawala ang takot niya. Takot ba sa kamatayan si Jesus? No. Natakot ba sa kamatayan ang mga disciples? No, because they have radical hope. The hope is overflowing from the inside out. Kasi galing yan sa relasyon nila sa Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Ulitin ko, in this world, kapag dito sa mundong ito, enervyusin talaga kayo, magagalit kayo. Di ba? Pero in God, in your knowledge, and relationship with God, there's a radical hope. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 2, another review, you were chosen according to the purpose of God the Father and were made a holy people by His Spirit. Maliwanag po pinili ka. Ang kailangan mo na lang piliin mo si Lord. Hindi pwedeng pinili mo si Lord. No, hindi. Mali ho yun, mali. Doon ka muna sa una. God chose me, God chose you. Sabihin nga natin sabay-sabay, salamat sa Diyos. Pinili niya ako. Alright? Ang susunod mo na lang gawin, piliin mo siya. Kasi may mga taong hindi pipiliin si Jesus. Meron talaga.
Kahit pinili na po tayo, pero may mga taong ire-reject nila si Jesus. That's number one. So punta po tayo sa message ko talaga ngayong araw na ito. Number two, bakit po merong radical hope? Bakit po kailangan ang radical hope? Because your salvation depends on what Jesus said and did. Again, it's not about you. It's not about what you're doing on what you did. Okay? Your salvation depends on what Jesus said and did. It has nothing to do with you. Alright? Wala ka dito. Hindi ikaw ang bida. Si Jesus ang bida dito. Huwag mo siyang bawasan ng credit. Huwag kang kumuha ng kahit 1% na credit. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng papuri dahil niligtas po tayo. Hindi dahil mabait ka o hindi dahil deserving ka, kundi dahil mabait ang Diyos. Amen. Amen. Salvation. Sabihin mo nga, salvation. Okay, lilinawin ko lang to. Makinig po kayo mabuti. Kailangan nyo maintindihan ito. Kapag nabasa nyo sa Bible yung salitang salvation o Savior, hindi po yan namatay si Jesus para ikaw lang ay pumunta ng langit. Okay? Okay, let me be clear about it. Meron kasi mga tao, akala nila namatay si Jesus. Yes, tama po yun. Jesus died on the cross to pay for your sins para pumunta ng langit. Tama po yun. But that's not the whole story. Kapag kulang ang alam mo, kulang din ang resulta niyan sa buhay mo. Alright? Kulang. Bakit po? Ano ibig sabihin ng salvation? Yung salitang salvation, Bible study tayo, okay? Konti lang munang Bible study. Ang salitang salvation, yan po ay package deal. Ibig sabihin, hindi lang ako niligtas ng Panginoon para pumunta ako sa langit, kundi niligtas na rin ako sa hirap ng buhay na ito, sa lahat ng kasamaan ng mundong ito. Meron siyang pangako na ililigtas niya ako sa lahat ng mga weapons that was formed against me in this life. Niligtas niya ako sa kahirapan. Hindi ako pwedeng mabuhay sa hirap. Alam mo yun, yung pinanganak ka, mahirap ka, tapos namatay kang mahirap. Hindi ho ganun yun. Kaya nga po namatay si Jesus sa cross para kung namatay ang tatay mo na wala ka man lang na mana, hindi ka nag-aral, still, God can prosper you. Are you listening? Di ba, tingnan nyo po yung mga boss nyo, di ba? Sino rito mga empleyado? O sino rito businessman? The more that you work harder, the more that you earn money. Kapag ikaw empleyado, di ba, nagpapasiklab ka sa boss mo eh. Siyempre, sinisipagan mo, aga mong dumadating, nag-overtime ka kahit walang bayad. Bakit? Kasi pag napansin ka ng boss mo, mapopromote ka. O baka sakaling tumaas ang sweldo mo. Kung nagagawa yan ng mga employer nyo, bakit hindi kaya ng Diyos sa tingin mo? Kung kaya ng mga boss nyo, yung mga teacher nyo, ako po, kaya hindi ako masipag mag-aral. Ako po tamad mag-aral. Alam nyo ba't ako pumasa? Kasi po, madiskarte lang ako. Sip-sip ako sa teacher ko. Kaya pag uuwi yung teacher ko, abangan ko yan. Ma'am, ako na po magdadala ng bag nyo. Sabi ng ma'am ko, uy, ang bait naman ito si Fernandez. Bibigyan ko na nga ng 74, 70 lang kasi dapat to eh. Teacher ko lang yun ha. Teacher ko lang yun. Pero mo napasa ako dahil lang dumikit ako sa teacher ko. Eh sino sa inyo dumidikit kayo kay Lord, hindi kayo mapopromote? Wala pa ako nakita na naghirap ang buhay na talagang naintindihan niya what Jesus did for him. Kaya hindi siya nauubusan ng pag-asa. Tama? Nung maborn again ako 1989, grabe. Hindi pa po ako nakakaalis sa utang, pero grabe ang pag-asa ko. Yes, that's my testimony. I could tell it to you honestly. Alam niyo yun? Ang utang ko, milyon ha. Milyon ang utang ko, 1989. Na born again ako, November 1989. The very first day na ako po'y born again, hindi ko ma-feel na ako ay may problemang ganong kalaki. Bakit? Nagkaroon ako ng radical hope. Nakadinig ako ng salita ng Diyos. Tapos nagkaroon ako ng pagkakakilala sa Panginoon. Naintindihan ko na kaya pala siya namatay sa krus, kaya pala siya nagkadurog-durog ang katawan niya sa krus upang sa lahat ng kasamaan dito, not only for me to get to heaven, ha? Hindi lang yun. Ha?
Package deal. Sabihin mo nga, package deal. Ililigtas ka ng Diyos dito sa lupang ito, sa lahat ng kasamaan. If you are just trying, alright? If you just have to do what you have to do. Kaya mag-ingat kayo, no? Alright, ingat ha mga kapatid, kasi yung mga, baka dahil sa dami ng problema, mawala kayo sa tamang focus ha. Baka sa hirap ng buhay, but because of the hardships that's going around us, you might lose your focus on the most important thing. Ano yon? Si Jesus, doon tayo nakatingin. Hindi tayo nakatingin sa kahirapan. Ano sabi ng Bible? Fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Tama? Nabasa niyo ba yon? Fix your eyes on Jesus. Kasi pag hindi niyo pinix ang mata niyo kay Jesus, lulubog kayo katulad ni Pedro. Lulubog kayo. Bakit siya nakalakad sa tubig? Kasi nakatingin siya kay Jesus. Hindi siya nakatingin sa mga alon, lakas ng hangin, problema sa buhay. Kaya ingat kayo mga kapatid. Baka dahil sa hirap ng buhay, mawala ang tingin nyo kay Jesus. Hindi mawawala ang hirap ng buhay. Hindi mawawala yan. Hindi matatapos ang bagyo, storms, and challenges, and trials, and hardships. They will never end. It's a part of our existence here on earth. Again, because we are living in a fallen world. Don't expect too much in this life. Kay Lord ka lang pwede mag-expect. Itodo na ang expectation mo sa Diyos. But don't do it. Nakatulad ng tao lang, nakatulad mo. Kaya nga sabi ng Bible, baka mamaya naman pag ikaw binebless, di ba? Hindi naman lahat dito naghihirap eh. Ingat din kayo pag binebless po kayo ha. Ingat din kayo. Kasi may mga nabe-bless na palayo sa Diyos. Halimbawa, walang may sakit. Sino rito walang may sakit sa pamilya mo ngayon? Praise God. Sino rito medyo okay ang trabaho? Praise the Lord. Sino rito maayos ang pamilya mo, mga anak mo, asawa? Ay, praise God. Pero ingat kayo ha. Marami po na ganyan na palayo sa Diyos. Totoo po yan kasi nawala ang focus nila sa giver. Na-focus ang tingin nila doon sa gift. Diba? Ang daming gift eh. Ang daming gift. At ang pinaka-delikado mangyari sa iyo ay mawala ang tingin mo sa nagbibigay ng gift at ma-focus ka sa gift. Andiyan pa po ba kayo? That's why when I am blessed, I worship God. Kapag may problem, I worship God. Hindi ka magkakamali doon. Kasi lalo ka nakakamukha ni Jesus pag ikaw ay nag-worship in spite of, hardships, problems, or blessings. Andaan po ninyo yun. At habang ikaw ay nag-worship sa Diyos, the more that you become the God that you worship. Kaya umaayos ang buhay mo. Kaya yung pag-asa, walang katapusan ng pag-asa. Kaya kahit anong ibigay ng mundo sa atin, whether good or bad, alam mo, hindi ka gano'ng apektado. Nandiyan pa po ba kayo? Alright? Be careful. Basahin po natin, may isang tao sa Bible. Tingnan po natin yung istorya na to. Basahin ko lang. Kilala niyo siya. Ang pangalan niya ay Zacchaeus. Ito po tayo magtatapos ng pag-aaralan po natin. Ganito po ang kwento. Verse 1, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Verse 5, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Gusto ko po itong kwento na to kasi ito po ay may connection sa ating lahat ngayon. Nag-umpisa po tayong lahat katulad ni Zacchaeus, alright? Walang mabait sa atin. Tanggap mo na ba yon? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi mabait yan. Tingnan mo yung katabi mo, okay? Nagbabait-baitan lang yan. Lahat po tayo ay nagsimula sa ganong lowest point. Sino si Zacchaeus? Mayaman, pero magnanakaw. And he's the worst guy in Jericho. Siya po ang isa sa mga walang nagmamahal sa kanya. Kasi siya nga po'y magnanakaw,
Siya po ay anti-society kasi siya po ay tax collector. Kasi po, kaya galit ang mga tao sa tax collector nung panahon ni Jesus. Kasi ang tax collector po noon, kumakatok sa bahay-bahay. Imagine, no, yung BIR kumatok sa bahay mo, di ba nakakaasar? Tapos alam mo naman, ninanakawan ka, dinadagdagan kasi nila yan eh. Kaya mayaman po ang tax collector noon. Hanggang ngayon, mayaman ang tiga BIR. Minsan, iniisip ko, wag na magpastor, mag-BIR na lang ako. Kasi mali-mali pero alam nyo kung ba't galit kay Zacchaeus, no? Kasi nga po, ang tax collector noon, ulitin ko lang, baka hindi nyo na, kinakatok po kayo niyan sa bahay. At hindi po sila nangungulekta ng eksakto. Sigurado, sosobrahan nila kasi pangbulsa po nila yon. Okay? Hello, tama ba? Very familiar ba ngayon? Hindi ba? At lahat po yan, tinatax nila. Pati alaga mong hayop, pati yung lahat na makikita ng tax collector. Kasi pag ikaw, nagreklamo ka, ipakukulong ka talaga niyan. So naturally, understandably, galit lahat. Kasi salbahe nga siya. Kasi nga po siya ay wealthy. Ibig sabihin ng wealthy, lover of money. Okay? Nanggaling po ang kanyang kayamanan sa paggawa ng masama. At dumating po ang time, ang sabi po ng Panginoong Jesus, come down. Oy, Zacchaeus, baba ka, pupunta ako sa bahay niyo. That's the most shocking of all. Kasi sa panahon po nila, remember, nag-aaral ba kayo ng Bible? Sa panahon nila, bawal kang makikain sa bahay ng magnanakaw. Yun po ang batas ni Moses. So, magugulat talaga sila. Hindi ho kasi pangkaraniwan yun. Tapos, siyempre, kilala nila si Jesus. Sabi nila, bakit itong si Jesus pupunta sa bahay ng magnanakaw? Tama? Pero, remember, sa Book of Revelation, ganito ang sabi. Di ba sabi ng Book of Revelation, chapter 3, verse 20, if anyone hears my voice, kahit magnanakaw ka pa, alright? And opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. Are you listening? Ang purpose po ng Diyos kung bakit siya magsasalita sa iyo is for you. Hindi para ikaw makaalis sa utang. Okay? Yung mga utang, makinig kayo mabuti. Hindi po nagsasalita ang Diyos para umalis ka sa utang. Hindi po siya magsasalita sa iyo para ikaw ay yumaman. Hindi po yun ang original intention. God will speak to you so that you may open your heart for God. Andiyan pa po ba kayo? Yun ang dahilan kung bakit na magsasalita ang Diyos sa iyo. Not for me to become rich. Okay lang naman kung yumaman. Wala namang problema doon. Pero pag yumaman, pero sarado ang puso kay Jesus, yun ang delikado. At meron po, ako nadidinig, nagsasalita daw ang Diyos sa kanya, ay hindi ho totoo nagsasalita ang Diyos dito. Hindi ho siya dito nagsasalita. Kung gusto mong madinig ang Diyos, bubuksan mo talaga ang Bible mo and you will seek Him with all of your heart. And when you do that, you will find God. Hindi mo makikita ang Diyos pag naglakad ka mula Nabotas hanggang sa Batangas, hindi mo siya makikita. You can never find God when you walk 100 miles. Ang sabi niya, hahanapin mo ko saan? Sa Bible. Diyan siya nagpapakilala, mga kapatid. Sa Bible siya nag-i-speak. Hindi ako naniniwala. Huwag niyo akong sasabihan, Pastor, nag-speak ang Diyos sa akin. I never believe you. Hindi ako maniniwala. Kasi hindi ho nagsasalita ang Diyos dito. Nung araw yon si Abraham. Kasi bakit? Walang Bible. Walang Bible sa panahon ni Abraham. Kaya ang Diyos nagsasalita dito, nakikipag-usap. Panahon ni Noah, gumawa ka ng arko. Nagsasalita. Why? Because walang Bible. Nandiyan pa po ba kay Moses? Walang Bible si Moses. Kaya ang Diyos nagsasalita. Pero ngayon, kapatid, di sana, huwag na tayo magbasa ng Bible. Nagsasalita pala ang Diyos eh. Right? Kaya ang problema ninyo, mga kapatid, pag hindi po kayo pumupunta sa salita ng Diyos, you can never find God. Kung gusto nyo talagang makilala kung sino si Jesus, then you open your Bible and God will speak to you.
Alam niyo, kaya po ako walang nervyos. Alam niyo kung ba't ako walang nervyos? Tsaka bakit ako walang kagalit? Bakit wala akong kagalit na tao? Ba't wala akong sama ng loob kahit kanino? Bakit ako nakakatulog ako ng mahimbing kahit ang dami-daming problema sa paligid? Kasi every time may dumating sa aking mga unwanted mga situations, ibig ko sabihin, ito signal sa akin to. Signal. Sabihin mo nga signal. Sabihin mo nga signal. Kunwari, kinapos kami ng pera, may nagkasakit sa amin, may namatay akong mahal sa buhay. Signal yon. Na ano? Napunta ako sa kwarto ko, magbasa ako Bible. Hindi ako nagpapanik. Hindi ako nagpapanik. Hindi ako nagagalit. Hindi ako nalulungkot na matagal. Kasi I know what to do. Kasi sabi ng Bible, if anyone hears my voice. Kung hindi totoo yan, wag na tayo magbasa ng Bible. Itapon nyo na Bible nyo, itapon nyo na. Diba? Kaya marami po mga tao, simba ng simba, hindi mo talaga madidinig ang Diyos. Never. And if you are not able to hear God's voice, then you have a big problem. Kasi ang sabi ni Jesus, my sheep hears my voice. I know them and they follow me. Paano ka makakasunod sa Diyos kung wala kang salita ng Diyos? Sige nga, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, nanggigigil na si pastor, makinig ka nga mabuti. Gigigil na talaga. Kaya nga, kahit anong sabihin mo, kahit anong dasal mo, Lord, gusto ko magbagong buhay, it will never work. Wala kang salita ng Diyos Wala. Ikaw lang ang nagsasalita sa Diyos kapag nagpe-pray ka. But if you want God to talk to you, then open your Bible. Kaya nga ang tawag sa Bible ay Word of God. Again, hindi na po nagsasalita ang Diyos ngayon dito Kaya alam nyo, baka mamaya kasi magsalita ang demonyo sa iyo. Alam nyo ba na magsasalita ang demonyo sa iyo pag pinipilit mo, Lord, magsalita ka nga sa akin. Baka delikado po yun. Hindi totoo, delikado po. Huwag niyong gagawin yon. Baka kasi magsalita ang demonyo sa iyo. Kasi hindi na po talaga nagsasalita ang Diyos ngayon. Kasi nga may Bible tayo ngayon. Meditate on the Word day and night so that you may be able to obey what is written on it, and then you will become successful and prosperous in whatever you do. Ayaw nyo ba yun? Joshua chapter 1 verse 8. Ayaw nyo yun? Keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written on it. Then, yan ang sikreto. Yan ang sikreto ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Hindi ka nenervyusin, hindi ka maghihirap, hindi ka mababankrupt, hindi ka magkaka-cancer, kung sakali man, alright? Okay, teka muna. Slow down. Kung sakali man, payagan ng Diyos na may mangyari sa akin, then I will still worship Him because He is still in control. Come on. Because I know who God is. Kilala ko ang Diyos. Kung payagan niya na ako'y mawala ng pera, then I will still worship God. Kasi alam ko, hari pa rin siya. Diyos pa rin siya. Hindi siya nagbabago. Siguro nagbabago lang ang sitwasyon dito sa daigdig, pero siya hindi siya nagbabago. Kaya I will keep trusting on God. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Hindi ako madidepress. Hindi ako magkakaroon ng mental problem. Alam niyo, yung mga mental problem niyan, wala ka kasi Word of God. Hello? Ulitin ko. Ang salita po ng Diyos ay gamot sa kaluluwa mo. Right? Believe me. I've been reading the Bible for 35 years. I've been studying the Word for 35 years. And I'm trying my best with the help of God to obey what is written. Wala akong mental problem. Wala akong depression. Wala. Hindi pwedeng tumama sa akin yung depression, stress, na unnecessary. Alam niyo yung mga unnecessary, yan ang problema, unnecessary. Hindi naman dapat ka ma-depress, nade-depress ka Di ba? Sa dami ng problema. Pero mo sa dami ng problema, wala kang Word of God. Ano yun? Sige nga, ano sabi ni Lord? If you are not connected with me, you cannot do anything. Kapag hiwalay kayo sa akin, sino yung akin? Salita ng Diyos. Pag hiwalay kayo sa salita ng Diyos, wala kayong magagawa. You cannot live by bread alone.
Kahit ano gawin mo, kahit magtatumbling-tumbling ka pa dyan, kahit mag-PhD ka pa dyan, mag-masteral ka pa dyan, kahit may 1 bilyong piso ka pa dyan, hindi mo ma-enjoy ang maikling buhay na ito. Magiging miserable ang buhay mo talaga. At ito, masama, mamanahin ng mga anak mo, yan sumpa talaga. Mamanahin ng mga anak mo. Kaya alam niyo yung mga sumusuway sa Diyos ngayon, kawawa mga anak nila. Kawawa talaga. Kasi yun ang mamanahin ng mga anak nila eh. Yung mga nakasulat sa Bible na mangyayari sa mga hindi sumusunod sa Diyos. Siguro ang tanong natin, what caused Zacchaeus or people for that matter to be saved? Siguro medyo i-detail natin. Ano ang naging dahilan? Bakit si Zacchaeus ay nabago ang buhay, pumunta sa langit? Actually po, ang turo po ng mga tao, si Zacchaeus po ang ipinalit kay Judas. Yun po ang turo, Hindi na po sinulat sa Bible, pero history and tradition teaches that. Ngayon si Matatayas, pinalitan po ang pangalan ni Zacchaeus. Bakit? Kasi si Judas po, ang problema, pera. Si Zacchaeus, pinakita niya na ang pera, handa niyang isuko para sa Diyos. Kaya naniniwala po ako na ang naging 12 alagad, yung pang-12 ay si Zacchaeus. Pinalitan po ang pangalan niya, ginawang Matatayas. Because he showed God that God is more important than money. Okay? Yun po ang totoo nun. Ano po ang nangyari kay Zacchaeus? Number 1, paano siya naliligtas at paano maliligtas ang tao ngayon? Number 1 is that the desire to see Jesus. Sabihin mo nga, desire. Desire. Ano yung desire? Pagnanais. Without desire, nothing will come out of any of your effort. Hindi pwedeng walang desire. Halimbawa, gusto mong yumaman, you have the desire to get rich, magbabago sigurado ang habits mo. Tama? Gigising ka maaga, mag-iipon ka, hindi ka magiging gastador. Bakit? You have the desire to become rich. Gusto mo maging engineer, di ba? Nagkaroon ka ng desire, magiging engineer ako. Ay sigurado yan, magbabago ang takbo ng isip mo, magbabago yung habit mo, mga disciplines mo. Kasi nga, everything starts with a desire. Ako po, wala akong desire to know Jesus. Wala talaga. Wala akong pakialam dyan sa Diyos. Mahalaga sa akin, may pera ako, nagsisimba ako, paglinggo noon. Right? Basta ako ay pinipilit ko magpakabait noon. Wala sa eksena yan, Diyos, okay? Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw. Wala sa eksena ang Diyos. Wala talaga. Basta ako, may susugal, babae, simba, tuwing linggo, sisimba po ako, nagdadasal din ako araw-araw. Pero wala akong desire. Sino ba tong Diyos na ito? Wala. But you know what? Everything starts with a desire. Halimbawa, ano sabi po ng Bible nung sinabi ng prodigal son, uuwi na ako sa tatay ko? Ano ibig sabihin nun? Desire to get right with God. Lahat po yan nagsisimula sa desire. Hindi ka pwedeng hipuin ng Diyos without the desire because God will never force Himself upon you. Tandaan nyo, hindi kayo pipilitin ng Diyos na tanggapin mo siya. Kailangan niya munang makita na may desire. Ano sabi ng verse? Luke chapter 19, 3-4, He wanted to see Jesus. Ano yung ibig sabihin nun? Nagkaroon siya ng desire kung sino si Jesus. He wanted. Teka muna, tanungin ko kayo. Bakit po ba kayo nandito ngayon sa church? Do you have a desire to hear about Jesus? Meron ba kayong desire? Ba't kayo nagsisimba ng linggo? Ako po, ba't ako nagbabasa ng Bible? Kasi may desire ako na lalo ako mabago, lalo ko makilala si Jesus. Kasi sa Bible nyo lang makikilala kung sino si Jesus kasi He is the author of the Bible. He is the Bible. He is the Word. Are you listening? Andiyan ba po ba kayo? Ba't ako nagpe-pray? Ba't ako nagpe-pray every day, all the time? Kasi meron akong desire. I want the presence of God. Yan ang desire ko. Hindi ako ganong interesado sa pera. Material na ba? If I have money, then okay po yun. Walang problema kung may pera.
Walang problema kung magaganda ang mga gamit mo. No problem about that. Kaya lang ang tanong, do you desire God more than you desire the material things of this world? Ano ang desire mo? Ano yung gusto mo? Ano yung nagtutulak sa iyo? Di ba? Kasi ang sabi ng Bible, He wanted to see who Jesus was. Alam nyo, yung desire niya is more. Yung drive niya. Kung tatanungin ko kayo, how much is your drive to know Jesus? How much is your desire? Alam nyo, ito po maganda. No? Listen. Sana maintindihan niyo po ito. Mas matindi ang desire ni Zacchaeus na makilala si Jesus kaysa sa lahat ng nagawa niyang kasalanan na pinagsama-sama. Walang pakialam ang Diyos. Walang pakialam. God doesn't care on the amount of sin that you have accumulated for the years. Gumawa ka ng kasalanan ng 20 taon. Ang dami mong kasalanan na naipon in 20 years. But you know what? Hindi importante sa Diyos yun. Ang importante sa Diyos is your desire to know Him. Hello? Ay, Diyos ko, parang wala pa. Parang mga nakasyabu lang kayo, Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Ako sa totoo lang, honestly, kinikilabutan po ako. Tingnan mo nga yung katabi mo kung kinikilabutan dahil sa... Hindi, totoo po yun. Totoo. Honestly, hindi ako nang bobola. Kasi naintindihan ko po na kahit pinagsama-sama lahat ang kasalanan ko sa loob ng 32 years. Alam niyo kung bakit ako tinanggap ng Diyos? Kasi meron akong desire. Nagkaroon ako ng desire. Konti lang, konti, hindi malaki. But that's enough for God. Katulad ni Zacchaeus, gumawa siya ng paraan. Kasi when you have a desire, it will be shown in your effort. Umakyat siya ng puno O kayo, nakaakyat na ba kayo sa puno? Para makilala ang Panginoon. Alam niyo, ako po, 1989, na born again po ako Ito, kwento ko lang. Naalala ko lang ngayon. 6 na beses po ako umaattend ng Bible study sa isang linggo, Kasi may desire talaga. Kaya nag-effort po ako. Nag-effort ako. 6 times. 6 na beses sa isang linggo ako umaattend ng Bible study. Lahat ng Bible study pinupuntahan ko. Kasi nagkaroon ako ng desire. Gusto kong makilala ang Panginoon. At hindi ako nag-absent sa simbahan. Alam niyo ba yun? Yan, tanong niyo kay Pastora Angie. 2 beses ako nagsisimba ng linggo. Sa umaga, nandoon kami sa Bread of Life sa Quezon City. 6:00 ng umaga ang service. And then, sa hapon, dito ako sa church ko, sa San Jose. Hindi si San Jose Hindi si San Jose. Yung God's Covenant doon sa, kasama ko si Brother Dano, di ba? Kasama ko yan. Yan, nagsisimba nga, nakasyabu nga yan Yan, chismis tuloy kita, nagtaas ka pa kasi ng kamay. Yan, kasama ko yan doon. 1989. Ito na, kaya pala totoo yung makikita ko, hindi kumukurap. Kaya pala nakasyabu. Ngayon lang na born again yan. Dito lang na born again. Hindi, totoo po yun. Nagkaroon ako ng desire. Ibig sabihin, kahit walang nag-uutos sa akin, nagbabasa ako Bible. Hindi ko binibitawan yung Bible ko. 2 years, hindi ko binitawan ng Bible ko. Umaga, tanghali, gabi. Siguro sabi nyo, ano mo nagawa yun? Kasi nga wala akong trabaho, di ba? Nagtatago nga ako Wala akong trabaho, unemployed ako noon. Wala. Kaya basa ng Bible, umaga, tanghali, gabi. Matutulog lang ako, umaga, tanghali, gabi. 2 years. Parang naging si Zacchaeus ako. Naghanap ako ng paraan. Hindi ko pinayagan na yung mga, alam nyo, yung pagkadiri ko sa sarili ko, kasi baboy nga po ako noong araw, di ba? Magsisisi, balik sa putik, magsisisi, balik sa putik, magsisimba, balik sa putik, di ba? Baboy. Ganun yung baboy. Huwag ka lang tumingin sa katabi mo habang meeting ka kasi pag nabanggit baboy. Ganun po ako noong araw. Alright? Pero alam nyo, nung nagkaroon ako ng desire, kasi nadinig ko tungkol kay Jesus Di ba? Ma-attend lang ako. Tapos narinig ko, na-curious ako. Siguro yung iba dito sa inyo ngayon. Ba't kayo nandito? Siguro na-imbita lang kayo, no? Parang, sige sa kayos ka siguro. Siguro sinasabi mo, nako, hindi naman ako pakikinggan ng Diyos. Ulitin ko walang
amount of sin that you have committed in the past year or 10 years or 20 years can stop God from touching your heart if you have the desire. Kung nandito po kayo para dahil gusto nyong makilala si Jesus, promise, sigurado po, may gagawin ng Diyos. Amen po ba? May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Number 2, ano nangyari kay Zacchaeus? He stepped in the right direction. Stepping in the right direction is so important. Ano ibig sabihin doon? Repentance. Ano ibig sabihin ng repentance? Mag-U-turn, alright? Halimbawa, na-recognize mo that you are taking the wrong way. Di ba na umiinom ka, naglalasing ka, naninigarilyo ka, nambababae, nakikipag-sex ka sa hindi mo asawa. Okay? Ikaw ay nagsusugal, ikaw ay nagmumura, nagsisinungaling. And then, alright? Nadinig mo tungkol kay Jesus, nadinig mo boses niya. Mag-U-turn. Yun ang ibig sabihin ng stepping on the right direction. Hindi ka pwedeng magdire-diretso. Kasi ang sabi ng Bible, there is a way that seems right to a man, but in the end is destruction. Meron daw daan na parang ang ganda, di ba? Kasi enjoy na enjoy ka sa buhay mo eh. Enjoy ka sa kasalanan, parang tama. Pero ang sabi ng Bible, ang dulo niyan ay kamatayan. Salamat sa Diyos. Narinig mo yung salita niya. Kaya imposible kang mabago ng walang salita ng Diyos. If you don't have the Word of God in your life, kahit anong simba mo, wala yan. Wala yan. Gusto mo, dito ka pa tumira sa simbahan eh. Only the Word of God has the power because the Word of God is alive. This church is not alive without the Word of God. Itong simbahan na ito, patay ito without the Word. Kasi only the Word of God is powerful. Hindi mababago kahit pumunta ka pa dito sa simbahan. Gusto mo lahat ng simbahan sa Pilipinas, puntahan mo na. Nothing will happen. Ganon ka pa rin. Papunta ka pa rin impyerno. Puro nervyos ka pa rin. Kailangan mo na mag-step in the right direction. So ano sabi ng Luke 19 verses 5 to 6? Nung makita po siya ni Jesus, nung huminto po siya, nandun si Zacchaeus, ang sabi ng Panginoon, come down, Zacchaeus, bumaba ka. Ano ginawa ni Zacchaeus sa verse 6? So he came down. Ano ibig sabihin ng he came down? Nagpakumbaba siya sa kanyang pinagkakalagyan. Alam niyo, problema ng marami po sa atin, hindi natin magawa na magpakumbaba, bumaba sa buhay na kung nasaan ka. Yung tingin mo, mas mabait ka kaysa sa iba. Alam niyo ba yon? Naranasan niyo na ba yon? Kung bakit ka nahihirapan na sumuko kay Jesus, alam niyo kung bakit? Kasi ang tingin mo, mas mabait ka kaysa dyan sa katabi mo. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ka mabait kaysa sa kanya, no? Yun ang dahilan kung bakit hindi kayo magkasundo ng Diyos. Kasi ang tingin mo, mas salbahe ito. Ako, salbahe ko, pero mas salbahe siya. Ako kasi ganun po ako nung dati. No? Ako po salbahe. Yes, I admit that I'm a bad person. Pero ang sabi ko kasi, ganito kasi ang problema ko sa isip ko eh. Sinapsychologize ko nga eh, di ba? Ano tawag doon? Psychology. Sabi ko, salbahe ko, pero mas salbahe to. Kaya siguro, okay ako sa Diyos. Tama? Ganun ang nangyayari sa marami sa inyo. Pero ano sabi ng Bible? He came down. Unless you humble yourself before God. Malibang ibaba mo ang sarili mo, alisin mo ang lahat ng mga preconceived ideas mo dyan. Don't reason out. Huwag kang mga tuwiran. Huwag kang mga tuwiran. Katulad nung magnanakaw sa cross, ano sabi niya? Nagalit siya, di ba? Doon sa isang magnanakaw. Ano sabi ng isang magnanakaw? Sige nga, kung talagang ikaw anak ng Diyos, iligtas mo nga kami, pati sarili mo, iligtas mo. Ano sabi ng isang magnanakaw? Hoy, matakot ka sa Diyos. Di ba? Kaya nga pumunta ng langit eh. Kasi sabi niya, matakot ka sa Diyos. Tayo, masama tayo. Karapat dapat lang talaga tayong mamatay. Ay, grabe, tindi, no?
That's stepping on the right direction. Sabi nung magnanakaw, masama ako. Dapat lang ako mamatay. Pero Lord, di ba? Di ba, alam niyo yung sinabi ng magnanakaw? He humbled himself. Sabi niya, Lord, don't forget me. Please, remember me when you are in your kingdom. Nagulat ka, di ba, sa sinabi ni Lord, today, you will be with me in paradise. Grabe. Di ba? Just simple. Simple conversation with Jesus. Tama? Simpleng usapan lang yun, ha? Simple lang, ha? Sabi lang niya, matakot ka sa Diyos. Tayo, dapat lang mamatay, pero siya, wala siyang kasalanan. Tapos sabi niya, Jesus, remember me. Ganun po nangyari kay Zacchaeus. Ganun ang nangyari sa akin. Ganun po nangyari sa akin. Kasi, hindi ko makita ang sarili ko na ako'y masama. Masama lang ako. Right? Masama ako, pero hindi ako masama. So, yun ang dahilan kung ba't hindi ko makikilala ang Diyos. Hindi ko siya kailangan. Pero nung inamin ko na wala akong pag-asa, si Jesus lang. Doon nagbago ang buhay ko. Kaya nga, just a small step of faith will meet a response from Jesus. Just a small step of faith, meet a response from Jesus. Tulad ng ginawa po ni Zacchaeus, very small step of faith. Wala siyang pakialam kung ano pa, sino ka, ano nakaraan mo, nagpa-abort ka ng baby, umatay ka ng tao, nagnakaw ka, nagwalangya ka, galit sa'yo buong barangay, ang dami na ng kaso mo sa barangay, nakakulong ka na, labas-pasok ka sa kulungan, adik ka sa shabu, hanggang ngayon adik ka pa rin sa shabu. Pero kapatid, may maganda akong balita sa'yo. Just a small step of faith. Ngayon talaga, will meet a response from Jesus. Amen. Pwede ba tumayo tayong lahat? Panghuli, habang nakatayo tayo, simple lang, just believe the word of Jesus. Just believe. Ano man ang sitwasyon mo, meron ka bang anger issue, just believe the word. Dive deep into the word. Spend time in prayer. Wala kaming maitutulong sa inyo, pero si Lord may maitutulong sa inyo. Ano man ang issue nyo, meron ka bang mental problem? Lakas ba ng topak mo? Alright? Walang problema sa Lord yan. Ang problema mo talaga lang, kailangan mo talagang bumalik sa Diyos. Kailangan talaga magkaroon ka ng desire. Lord, I want to know you. Aminin mo lang na hindi mo kayang baguhin ang sarili mo by your own power and strength. You are powerless against your own self. Wala kang lakas dyan. Wala kang magagawa. Maniwala ka sa akin. Kahit para ka nasa kumunoy. Alam niyo yung kumunoy? Habang pumipiglas ka, lalo kang bumabaon. Alam niyo yun? Ganon ang kasalanan without God. Ganon po. Ganon ang sitwasyon mo, kapatid. Aalis ako sa paninigarilyo. Babaon ka lalo. Aalis ako sa pagdadrugs. Babaon ka lalo. Kasi nasa kumunoy po kayo eh. Habang gusto mong umalis, lalo ka talagang bumabaon. Ang kailangan mo lang, sabihin mo lang, Lord, naniniwala ako sa iyo, tulungan mo ako. Just raise your hand and God will reach out to you. Remember Peter? Naalala niyo si Pedro? Lumubog. Pero hinawakan po ng Panginoon yung kanyang kamay. Mangingisda yan, ha? Imagine, mangingisda. Mangingisda, mamamatay sa pagkalunod. Yes. Totoo po yun. Kasi wala kang kayang gawin para iligtas ang sarili mo. You don't have the strength to save yourself. Wala kang, kawawa ka lang, kapatid. Habang pinipilit mo na lumutang, lalo kang lumulubog. Kasi mabigat yung kasalanan. Alam niyo, mabigat ang kasalanan. Hihilahin ka niyang pababa. Nevertheless, salamat sa Diyos. Merong salita ng Panginoong Jesus. Amen? Salamat, may salita ng Diyos. Luke 19, 9 to 10. Sabi ni Jesus, today,
Today. Hindi bukas Hindi bukas, today. Sabihin mo nga today. Today, salvation has come to this house. Dito sa tahanang ito ng Diyos may kaligtasan. Nasa tamang lugar ka. For the Son of Man, verse 10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Kaya po nagpunta dito sa daigdig si Jesus 2,000 years ago para hanapin po yung mga nawawala. Kasama na tayo ron. Kasama na tayo ron. Alam niya, isang araw, May 2026, pupunta ka sa bahay ng Diyos, makikinig ka sa salita ng Diyos, at sa kabutihan ng Diyos, lalagyan ka niya ng maliit na desire. Even the desire comes from God. It doesn't come from you. Baka mamaya magyabang ka na naman. Baka naman sabihin mo, ay, buti na lang, nagkaroon ako ng desire na hanapin. No. Even the desires, it came from God. Kasi ang sabi ng Bible, every good and perfect thing comes from above. Walang mabuti na galing sa akin. Walang mabuti na galing sa iyo. Galing lahat yan sa langit. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya kahit yung desire, 1989, nung nagkaroon ako ng desire na si Jesus ay makilala ko, even that, it doesn't come from me because nothing good comes out of you. Kapatid, dapat maintindihan mo na yan, ha? Oy, mga bata, oy, mga tatay, mga nanay, huwag niyong bulahin ang sarili niyo, ha? Walang mabuting nanggagaling dyan. Pero ang sabi ng Bible, every good and perfect thing comes from our Father in heaven. Kaya even your desire to know Jesus, it comes from God. Ang bait ng Diyos, kapatid. Kaya wala ka talagang ipagmamalaki. Wala talaga. Kahit katiting, wala. All have sinned and fall short of the glory of God. Lahat makasalanan tayo. Kaya talagang dapat mo talagang pasalamatan at sambahin ang Diyos. Kailangan talaga. Kaya po siya nagpunta para hanapin tayo. Andiyan pa po ba kayo? Kaya sabi sa cross, it is finished. Tama? Tinapos na niya, hindi ikaw. At yung sinimulan ng Diyos, siya rin ang tatapos. Kaya ang pangalan niya, Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Ikaw, nadamay ka lang. Ang Diyos, eto, hanggang dito, nadamay ka lang sa kabutihan niya. Nandito ka, wala ka dito sa simula. Wala ka rin sa katapusan. Ang Diyos ang simula at katapusan. Amen. Kaya wala kang pwedeng idagdag. Wala kang pwedeng sabihin, kasi nagsimba ako wala yon. Si Lord yung nagsimula, siya rin ang tatapos. Wala kang sinimulang mabuti. Ako po, wala akong sinimulang mabuti sa buhay ko. I started wrong, and if not for the grace of Jesus, I will finish wrong. Yun po talaga ang totoo doon. Kayo, nagsimula kayo sa mali, matatapos kayo sa mali. Salamat sa Diyos na dumating si Jesus sa buhay natin. Kaya ngayon, sabi niya, hindi po, it's almost finished. Hindi almost finished, it is finished. And He is the only reason why we are enjoying this life. Amen? Siya ang dahilan. Siya ang dahilan kung bakit tayo ganito ngayon. Sa kabutihan lang po niya. Kaya pwede ba, taas natin ang kamay natin sa Diyos bilang simbol ng pagsuko. Bayaan mo na yung kamay na yan ay maging connecting rod ng blessing ng Diyos mula sa langit. Come on, kung kaya mong itaas pa mabuti para abutin mo ang Panginoon. Sabihin natin, Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ikaw lang, hindi ako, ang dahilan ng pagbabago ng buhay. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Hindi kita nakilala. Nagkamali ako. Dahil akala ko, ako ang dahilan. Sa umagang ito, Panginoong Jesus, turuan mo po ako. Bigyan mo ako ng desire. Continuing desire. Unending desire to know you more. Habang tumatagal ako dito sa lupa, mas lalo kitang makilala. Ikaw lang ang aking sasambahin. Sabihin natin, Panginoong Jesus,
linisin mo po ang aking kasalanan ng banal mong dugo. Kinikilala kita. Ikaw lang ang tagapagligtas. Salamat, meron akong bahay sa langit. Habang nandito rin ako sa lupa, may pangako ka na ililigtas mo ako sa lahat ng kasamaan ng mundong ito. At dahil dyan, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Salamat po. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. God bless you. God bless you.